person's POV. Sunod-sunod ang malakas na mga katok sa pintuan ang narinig ni Miggy pagkatapos niyang maihiga sa kama sa Angel, ang babaeng nakilala niya lang sa bar. Pareho silang hubot-hubad nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng kanyang kwarto. Damn it! Inis na pinulot na Miggy sa sahig ang kanyang mga saplot at sinuot muli ito. Hey Miggy! Hayaan mo na lang yung mga katok. Mapapagod din yan. Pigil sa kanya ni Angel na ngayon ay nakabalandra ang katawan sa kanyang paningin. Isa-isa niyang pinulot ang mga saplot nito at tinapon sa pagmumukha nito. Magbihis ka! Utos niya rito na may inis sa kanyang boses. Teka, bakit ka ba nagagalit? Habang isa-isang sinusuot ang mga saplot nito. Diyan ka lang. Iniwan niya ito habang nagbibihis sa kama. Naglakad siya patungo sa pinto para tingnan kung sino ang nambubulabog sa pintuan ng kanyang kwarto. Nang buksan ito'y tumambad sa kanyang paningin ang kanyang tita Emilia. Kunot ang noo na nakatingin sa kanya ng masama. Why are you always bothering me? May nakapagsabi sa akin na nagdala ka dito ng babae. Halata sa boss ng kanyang tita Emily ang inis. Who told you that? I know it. Was it Vivian? Ano naman ngayon kung magdala ko ng babae dito sa pamamahay ko? Inis naman na tanong niya rito. Nakapamewang at pinagtasan siya ng kilay ng kanyang tita. My concern is, you don't respect your wife. Bakit kailangan mo magdala ng ibang babae dito sa pamamahay mo kung pwede mo naman itong dalhin sa kung saang cheap na hotel? Napahilot ng sentido si Miggy. Wala akong panahon para magpaliwanag sa iyo, Tita Emily. Baka nakakalimutan mo na wala akong gusto sa fake na pamangkin mo or sa fake sister ko. Hindi mo malang inisip yung mararamdaman ng isa? Sige, Miggy. Ipalagay na natin sa Vivian na nagdala na lalaki dito sa kwarto niyo. Ano kayang gagawin mo? Bahagyang hindi nakasagot si Miggy. After ng ilang segundo ay sumagot rin naman ito. Of course, nothing. Hakayaan ko siya sa lalaki niya. Really? Yes. You can leave now? I still have some business here to finish. Pagtataboy niya sa kanyang tita Emily, kaagad naman siyang tinaasan ng kilay ng kanyang tita Emily. Palisin mo ang babae mo ngayon din, Miggy. Kung ayaw mong sabihin ko kay Vivian ang lahat-lahat kung bakit pinilit mo siyang pirmahan ang marriage contract ninyong dalawa. Baka akala mo na hindi ko alam na hindi pa nakaregister ang marriage ninyo dahil alam naman natin, pareho, na underage pa lang sa Vivian. Nakapamewang nasabi ni Emily sa pamangkin. Kaagad na kumunot ang noo ni Miggy. Okay, fine. Inis na sinarado ni Miggy ang pinto habang si Emily naman ay napa-evil smile. Mugto ang mga mata ni Vivian na lumabas ng kwarto hanggang sa makarating sa labas ng bahay. Lumabas siya para sunduin si Merlin at Lydia sa labas ng gate. Mabuti na lang nasa tabi niya ang kanyang tita Emily kaya kahit papaano'y nabawasan ang sakit na nararamdaman niya na ngayon niya lang naramdaman sa tanang buhay niya. Bakit ba ako umiiyak? Bakit ba ako nasasaktan? Tanong niya sa sarili habang palabas ng gate. Vivian's POV. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang lumapit sa akin sa tita Emily. Si Kuya Miggy, may dinala po kasi siyang babae sa kwarto namin. Hindi ko na napigilan pa at naisumbong ko ito kay tita. Niyakap niya kaagad ako. Nasa kwarto ako ni Manang Lucy at hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandito ako. Shh, tahan na. Ako na bahala kay Miggy. Pagsasabihan ko siya. Hinapos niya ang aking likod. Doon ko nadama ang pagkakaroon ng isang ina na nag-aalala kapag umiiyak ang kanilang anak. Sana nga totoong ina ko ang yumayakap sa akin ngayon. Huwag na po, tita. Ako lang naman kasi itong nagdadrama. Alam ko naman na wala akong karapatan na magkaganito dahil alam ko naman na isang contract lang yung kasal naming dalawa and no love involved. Kahit na mag-asawa pa rin kayo at kahit man lang doon respetuhin niya ang pagiging mag-asawa niyong dalawa. Humiwalay ito mula sa kanyang pagkakayakap sa akin at nagpaalam na lumabas. Dito ka lang. Meron lang akong pupuntahan. Paalam nito. Hindi na rin naman ako nagtanong pa kung saan siya pupunta. Vivian! Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang boss ni Lydia at Merlin. Kabababa lang ng mga ito sa taxi. Ngiti-ngiti na kumakaway sa akin ang dalawa. Hanggang sa makatawid sila sa kalsada hinihingal pa ang mga ito na lumapit sa akin. Kakapagod tumakbo. Hingal na wika ni Lydia. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na tatakbo tayong dalawa? Nagtulakan pa ang mga ito. Napangiti ako.
Tara na sa loob. Pagyaya ko sa mga ito. Natigilan si Lydia at napatitig sa akin. Anyari? Bakit ganyan ang mga mata mo? Puyat ka, te? Paano mapupuyat yan, Aber? Wala namang pumupuyat dyan. Pero na lang kung napuyat na naman yung kakaisip kay Prof. Alden. Kayo talaga puro kayo kalokohan. Tara na sa loob. Muling pagyaya ko sa kanila pero hindi pa rin tumitigil ang mga ito. Mas lalo lang nila akong tanitigan. Ay, umiyak to. Turo ni Lydia sa aking muka. Broken-hearted ka, te? Segunda naman ni Merlin. Hindi ako umiyak. Napuyat lang talaga ako. Pagsasinungaling ko. Saan ka naman napuyat? Wala ka nga cellphone. Ang yaman-yaman niyo pero wala ka cellphone. Nakikitawag ka pa nga kahapon. Hello? Umikot ang mga mata ni Lydia. Napangiti na lang ako dahil kahit yun ay naalala pa niya. Hanggang sa matapos ang mga ito sa pagsusuri sa aking mukha. Ngayon naman, sa bahay naman sila nakatingin. Sigurado ko ba na bahay niyo to? Turo ni Merlin sa bahay ni Mickey. Tumango na lang ako. Ay, bongga. Mas mayaman ka pa pala sa amin, ah. Hindi ako mayaman. Nakangiti na lang na sabi ko sa kanauna na sa kanilang maglakad. Papasok sa loob. Nakasunod lang ang dalawa sa akin hanggang sa marating namin ang main door. Bakit pa naman tahimik yata? Wala kayo mga maids? Usyoso na tanong ni Merlin. Nasa bakasyon ng mga maids dito. Isa lang yun nandito. Ang pinaka-close ko si Manang Lucy. Ay, wow! May ganun? Napaatras naman itong si Lydia. Oo naman. Sagot ko naman at saka binuksan ang pintuan. Nilibot ng kanilang paningin ang buong sala. Ang kwento mo sa amin, wala ka na magulang. Sino makasama mo dito? Natigilan ako sa tanong ni Lydia. Ang tita ko. Sagot ko. Ganun ba? Tumangutang muna, sabi ni Lydia. So, saan tayo gagawa ng project? Kailangan pa natin mag-research kaya naman hindi ko iniwan ang laptop ko. Itinaas na Merlin ang kanyang laptop. Sa akin din. Segunda naman ni Lydia at ako lang yata yung walang magagamit. Yaan na nga. Tara na sa kwarto. Pagyaya ko sa kanila. Buti na lang nilinis ni Manang Lucy yung isang kwarto kaya doon kami gagawa ng project. Sa bawat madadaanan namin silid ay hindi pwedeng hindi magtatanong ang dalawa kung kanino ang silid na iyon. Ang tanging sagot ko na lang ay wala. Nang makapasok ay nagsimula na kaagad kami. Dinala naman kami ni Manang Lucy ng merienda. Alam niyo, siguro ko same age kami ni Professor Vin. Ako na maliligaw sa kanya. Bigla namang sabi ni Merlin. Kaso hindi kayo itinadhana. Pangaasar ni Lydia. Tse, lalo naman ikaw. Hindi rin kayo itinadhana. Ganda naman ni Merlin. Hindi ko na nga alam kung mag-aasara na lang ba sila dito o gagawa pa kami. Baka sa Vivian yung itinadhana para kay Professor Vin. Heto na naman kami. Sa akin na naman napunta ang usapan. May mga tsingkiliti pa sa tagiliran ko. Vivian, Heart Professor Vin. Pangasar ng dalawa sa akin. Ano ba kayo? Magsitigil nga kayo. Professor Vin. Uy, Professor Vin. Vivian, tinatanggap mo bang pagmamahal ko? Pangasar ni Lydia sa akin habang nagpapakalalaki pa ng boses. Oo naman. Magpakasal na kaagad tayo. Sagot naman ni Merlin at kinuha ang kamay ni Lydia. Kunwaring ako at si Prof. Vincent. Natawa akong pinapanood silang dalawa. Ang kukulit ng dalawang ito, idinadamay pa ako sa kanilang mga kalokohan. Sila lang naman itong may gusto kay Prof. Alden. Napailing-iling na lang ako. Vivian, tinatanggap mo bang maging kahati si Professor Alden? Sa pagkakataong ito, sa akin na nakaharap si Lydia. Kinuha pa nito ang mga kamay ko para kunwari isusuot niya ang singsing. What's going on here? Why am I hearing so much noise? Nanlaki na lang ang mga mata ko nang marinig ang boss ni Mickey. Natigilan din ang dalawa at kaagad na patingin pa sa may pintuan. Bigla na lang kasi itong sumulpot. Nang sulyapan ko ang dalawa'y parehong nakaawang ang mga bibig. Napansin ko nagtutulakan na ang mga ito. OMG, sino yan? Pinisil ni Lydia ang aking tagiliran. Oo nga, sino yan, Vivian? Bakit hindi mo sinabing may katapat pala dito sa Professor Alden? Who's Alden? Kunot na tanong ni Mickey. Kahit natanging pabulong na itinanong ni Lydia sa akin, iyon ay mukhang narinig pa rin iyon ni Mickey. Pumasok ito ng tuluyan. Hi. Hello. Bati ng dalawa. So, kayo ang kaklase na Vivian? Tanong ng babaero. Oo kami nga.
Sagot naman ng dalawa sabay flip ng kani-kanila mga buhok. Why don't you introduce me to them, Vivian? Lumapit na ng tuluyan sa amin si Kuya Miggy habang naririnig ko naman ang tili ng dalawa habang nagtutulakan pa. Vivian, sino siya? Tanong ni Lydia sa akin. Nang sulyapan ko si Kuya Miggy, seryoso itong nakatingin sa akin. Siyang sugar lolo ko. Pabulong na sagot ko. Nang sulyapan ko si Miggy, tumaas sa mga kilay nito habang ang sama ng tingin sa akin. Ano? Sabay pa na bulalas ng dalawa. Siyang Kuya Miggy ko. Pakilala ko rito. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ay, akala namin. Kinabahan kami dun Tapik ni Merlin sa akin. Hi, ako nga pala si Merlin. Kusang pakilala ni Merlin. Ako naman si Lydia. Nakinig na lang ako sa kanila habang nakahalukip-kip sa tabi. Halos ayaw na kasing pakawala ng dalawa sa Miggy. Wala na kaming nagawa sa project namin dahil sa pagkipaglandian ng dalawa sa asawa ko. Natahimik na lang ako sa tabi habang nakikinig sa kanilang usapan. Alam mo, yan si Vivian. Kagad ako napatingin kay Lydia nang turuin niya ako. Napatingin din naman sa akin si Miggy. What about her? Tanong naman ang napakaamong mukha ng kuya-kuyahan ko. Bakit ang amo niya sa iba pero pagdating sa akin napakatigre niya? Pumasok si Vivian sa klase na may chikinini sa leeg. Kaagad nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Lydia. Nang sulyapan ko ulit si Miggy ay nakatingin pa rin sa akin ito habang nakangiti. Alam mo ba kung sino may gawa nun sa kapatid mo? Natatawang sabi ni Lydia. Ginawa pang biro yung nakita nilang chikinini sa akin leeg. Sinamaan ko ng tingin sa Lydia at pasimpleng sinanyasan ito na huwag na magsalita. Ngunit tila hindi niya naintindihan ang gusto ko ipahiwatig sa kanya. Si Professor Alden? Nakangiti pa na sabi ni Lydia. Hindi ko inaasahang yun pala ang sasabihin niya. Ngayon tuloy ay ang sama na ng tingin sa akin ni Miggy. Ang sabi niya kasi kasama niya ng gabing iyon si Professor. Kinaumagahan nagkaroon ba naman ng chikinini? Tatawa-tawa pa na sumbong ni Lydia habang si Merlin din ay natatawa. Tumayo si Miggy habang hindi mapigtas sa mga tingin nito sa akin. Excuse me, I'm just going to talk to Vivian. Tuluyan itong naglakad at muling humarap sa kinaroroonan ko. Follow me now! Mariing utos niya. Kinakabahan ako. Ang daldal kasi ni Lydia. Nang tingin ko si Lydia ay nakatakip na ito ng bibig. Naku, patay, nagalit yata yung kuya mo. Sabi nito sabay ngiwi. Ang daldal mo kasi. Binatukan ni Merlin sa Lydia. Ako na may sumunod na ring palabas. Iniwan ko muna sila sa kwarto para sundan si Miggy. Paglabas ko pa lang ay hinila niya na kaagad ako. Mga tingin na para akong kakainin ng buhay. What are your classmates saying? Who is Alden? I thought your professor was a woman. You lied and even went to school with a chikinini around your neck. Sino kumuha na sa'yo? Totoo ba ng professor mo? Sunod-sunod na tanong niya, gamit na rin ang masama niyang mga tingin. Hindi ba niya matanda ang siya ang naglagay nun sa leeg ko? Buong tapang ko itong hinarap. Ano naman ngayon sa'yo kung nagsinungaling ako? Hindi nga kita pinapakaalaman sa babae mo tapos buhay ko nangingialam ka? Buong tapang na sagot ko sabay tulak sa kanya. Hindi niya yata inaasahan na naging sagot ko at ang pagtulak ko sa kanya kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Hindi na rin naman niya ako hinabol pa pero yun ang akala ko. Akala ko lang pala na hindi siya nakasunod sa akin. Nagulat na lang ako nang muli niya na naman akong hilahin at isinandal sa pader. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naging mapangahas ang kamay nito. Naramdaman kong pinisil niyang aking pang-upo kaya napaliyad ako. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Perhaps you are forgetting you are my wife, Vivian. No one else will claim you but me. Just don't let your professor cross paths with mine. I don't know what I will do with him when I see him. I don't share with others when it comes to the woman who belongs to me. You should only be mine. Pabalang niya akong binitawan. Nakahinga ako ng maluwag. Go back to your classmates. Don't forget we're not done yet. Paalala niya. Nag-ring kasi ang kanyang phone kaya tinalikuran niya ako at sinagot ang tumawag sa kanya. Hindi na ako nakapagsalita dahil natulala na lang ako. Bakit siya nagagalit? Hindi niya man lang kinonsidera na nararamdaman ko na magdala siya ng babae sa kwarto namin. Tapos ngayong nakarinig lang na hindi naman totoo mula sa mga kaibigan ko. Nagalit na kaagad. Ano ba talaga ako sa kanya? Pagbalik ko ay kaagad naman na tinanong sa akin ng dalawa kung ano nangyari pero nanahimik lang ako. Nagbago na pala yung crush ko. Hindi na si Professor.
kundi yung kuya na ni Vivian. Kaagad na sabi ni Lydia. Sa akin yun. Sugod na naman ni Merlin. Para silang mga langaw na nag-aagawan sa tae. Para sa akin, tae yan si Miggy. Napailing na lang ako habang pinapakinggan silang dalawa. Kung alam niyo lang kung gaano kasama yung hinahangaan niyo, baka isumpa niyo pa yung mga pinagsasabi niyo. Sa isip-isip ko. Nang makaalis sila Lydia at Merlin ay mas pinili kong mag-lock na lang ng pinto at dito na matulog. Nandito na rin ang iba kong mga gamit dahil inilipat ni Manang kanina habang wala si Miggy. Umalis daw kasi ito. Alam ko na naman kung saan yun pupunta. Sa mga babae niya. Tulala lang ako hanggang matapos ang klase. Hindi ko alam pero hanggang ngayon nasa isip ko pa rin ang pagdadala ni Miggy sa bahay ng babae. Naiinis pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Miss Burlington! Hoy, tinatawag ka ni Prof. Kumurap-kurap ako nang marinig ang sinabi ni Merlin sa akin. Miss Burlington! Yes, sir? Sagot ko at kaagad napatingin sa harapan. Maiwan ka muna. Po? Napatingin ako sa buong klase ngunit palabas na mga kaklase ko at maging si Merlin at Lydia. Good luck, sis! Kindat ng dalawa sa akin. Nang makalabas ang lahat ay pinalapit niya ako sa kanyang table. Habang nakatingin sa mga test papers na sinagutan namin kanina. Nang tingnan ko iyon, test paper ko iyong tinitingnan niya. In the whole class, you have the lowest score on our test today, Miss Burlington. Napayuko ako. Inaasahan ko na talagang mababang score ko dahil wala ako sa sarili ko kanina. Nakikita mo bang score mo? He showed me my test paper earlier. My eyes widened when I saw that my score was only 10. 1 to 50 but I only got 10. It's embarrassing. Sorry po, sir. Mag-aaral po ako mamaya. Nakayo kong sabi ko. I have vacant time so I can teach you. Question niya. Kagad ako napatingin sa kanya dahil hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Naku, sir. Hindi na ho. Makikinig na lang po ako bukas sa lesson ninyo. Don't say no, Miss Burlington. I just want to help you. I only offer one time to my student. Magpaalam ka na sa inyo dahil sasama ka sa akin sa bahay. Doon kita tuturuan. Huh? Bakit nakatulala ka pa? Don't worry, may mga maids ako sa bahay. Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman po. Ngumiti lang ito at tumayo na. Hintayin mo ako dito. Pupunta lang ako sa computer. Paalam niya sa akin saka iniwan ako ng tuluyan ditong mag-isa sa classroom. Ilang minuto bago ito nakabalik. So, let's go? Pag-aya niya sa akin. Okay po. Mauna ka na pala sa labas ng gate. Kukunin lang ako sa library. Utos dito kaya tumango na lang ako at naglakad ng palabas. Ilang minuto na naman ako naghintay sa labas ng gate bago siya dumating. Tinahak namin ang kanyang kotse. Pinagbuksan pa niya ako. Alam mo bang ikaw palang estudyanteng tuturuan ko sa bahay ko? Sabi nito sa akin na makaupo sa driver's seat. Maraming salamat po sir kung ganoon. You're welcome, Miss Burlington. Wear your seatbelt. Utos niya saka ko naman ito inayos. Pinarurot nito ang kotse. Ilang minuto kaming tahimik hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Nakakahiya. Bakit kasi pumayag pa ako? Nakakahiya tuloy kay Prof. Vincent. Malaki din yung bahay niya. Nakatingala lang ako habang nakaawang ang aking labi dahil kasing laki lang ang bahay niya sa bahay ni Kuya Miggy. Let's go. Nabigla na lang ako nang hawakin niya ang kamay ko. Oh, Professor, yung kamay ko po. Tila nabigla din naman siya kaya kaagad niyang binitawan ang kamay ko. Sorry. Siguro po, namimiss niyo na yung jowa niyo. Sabi ko dito. Jowa? You mean girlfriend? Opo. Wala akong girlfriend. Sagot niya. Ganon? Anyway, nakapagpaalam ka na ba sa inyo? Hindi po eh. Wala kasi akong cellphone. Nakangiwing sagot ko. Napangiti ito. Here's my cellphone. Yes, it. Kailangan mo magpaalam sa inyo. Hindi na ho. Wala naman po mag-aalala sa akin. Wala na akong magulang. Malungkot na sabi ko. Sorry, Miss Burlington. Habang papasok kami sa loob ng bahay niya ay nakasalubong namin ang isang maid. Manang, please make my glass sandwich and juice. Utos dito sa kanyang maid. Pinaupo niya ako sa couch at nagpaalam ito na tataas muna para magpalit ng damit. Nauna ang merienda bago ang pagtuturo. Hindi ko tuloy napigilan na mapakain na lang dahil bigla akong nagutom. Mga ilang minuto rin sa taas si Prof bago ito bumaba. So, shall we start?
Naglakad itong palapit sa akin. Hindi ako nakasagot dahil puno ng sandwich ang aking bibig. Tapusin mo muna ang pagkain mo, Miss Burlington. Mukhang nagutom ka. Tumikim pa ito pagkatapos. Uminom kaagad ako ng tubig. Sobrang nakakahiya. Ano na lang sasabihin nito? Na ang lakas-lakas kong kumain? Huwag ka magbantali, Miss Burlington. Natatawang sabi nito. Pasensya na po, sir. Nagutom po yata ako sa biyahe. No, it's okay, Miss Burlington. Kung gusto mo pa itatawagin ko sa manang para... hindi na ho. Kaagad napigil ko at hindi ko inaasahang maupobarp ako ng malakas. Natigilan tuloy ako at pareho kami nagkatinginan sa isa't isa. Napangiti naman ito. Mukhang nabusog ka. Komento nito sa kaumupo na sa tapat ko. May table sa gitna at doon ko inilatag ang mga gamit ko sa school. Seryoso talaga ito na turuan ako. Math pa naman yung subject niya. Kasalanan bang mahina talagang utak ko sa math? Napangawi na lamang ako na magsimula na itong mag-discuss. Ilang minuto niya na akong tinuturuan hanggang sa magsalita ang kanyang maid. Sir, meron po kayong bisita. Sabi ng maid. Pero ako minapatingin sa akin naroroonan nito. Visitor? Who? I'm not expecting any visitors at this time. Sagot naman ni Prof. Sino kayong bisita niya? Hi, Professor Alden. Hi, Vivian. Hindi ko inaasahang si Lydia pala ang bisita ni Professor Alden. Anong ginagawa niya dito? Kaagad na lumapit sa akin si Lydia at bigla na lang bumulong. Sorry, Vivian. Nagpasama kasi sa akin ng kuya mo. Nasa labas siya. Ano? Halos hindi ako makapaniwala. Alam mo naman, type ko yung kuya mo kaya sinamahan ko siya. Tinatanong niya kasi kung saan ang bahay ni Professor Alden. Tawagan ko kasi siya kanina at mga isang oras yata ay tumawag din siya sa akin para lang samahan ko siya dito. Hindi ko naman nakalaing nandito ka pala talaga. Nakangawing sabi nito sa akin. Sunilyapan ko kaagad si Professor Alden. Sir Alden, kailangan ko na po palang umuwi. Kinakabahan pa alam ko dito. Hindi ko alam kung anong nakaabang sa akin sa labas. Lalo na ngayon na alam na ni Kuya Miggy na nandito ako. Mismo sa bahay ng professor ko. Wala namang masama pero baka pag-isipan pa niya ito ng masama. Biglang nag-sink in sa isip ko yung paalala niya. Sorry po sir, nasa labas po kasi ang kuya ni Vivian. Nakangawing sabi ni Lydia kay Sir Alden. Ang daldal talaga ng babaeng ito. Nasa labas? Kung gano'y kakausapin ko siya. Kaagad na naglakad si Professor palabas ngunit kaagad ko rin naman na pinigilan ito. Professor, hindi na po. Lalabas na rin po ako. Ako na po magpapaliwanag sa kuya ko. Kaagad na sabi ko, natigilan naman ito. Are you sure? Opo. Hindi na ako nagtagal pa kundi lumabas na kaagad ako para harapin na naghihintay sa akin sa labas. Third person's POV. Abala si Miggy sa office nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ilang beses pa niya itong sinulyapan at hindi sinagot ngunit paulit-ulit ito na nag-ring. Kunot ang noon na dinampot niya ang cellphone para sagutin kung sino man ang tumatawag sa kanya. Yes? Tipid na sagot niya. Narinig niya mula sa kabilang linya ang ingay sa paligid. Hi, Kuya Miggy, it's me, Lydia. Pakilala nito. Halata sa boss nito ang pagpapakyut. Do you remember me? Vivian's friend. What do you need and how do you get my number? Did Vivian give you my number? Kunot noon na tanong niya rito. Kapag na-confirm niyang si Vivian ang nagbigay, makakatikim sa kanya sa Vivian. Ay, hindi. Nakasave kasi yung number mo dito sa phone ko. Ginamit na Vivian yung phone mo, di ba? Sa poong noon ang maalalang ginamit nga pala ni Vivian ang phone niya at maaaring si Lydia ang tinawagan ng asawa. Anong kailangan mo? Bakit ka napatawag? Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. May halong panglalandi ang boss nito. I'm fine. Are you with my broad sister now? Sinulyapan niya ang wristwatch at baka sa mga oras na ito'y magkasama na napalabas ng school ang dalawa. Hindi eh. Naiwan siya sa classroom. What? Napatayo siya nang wala sa oras. Pinaiwan siya ni Professor Alden. Hindi ko rin alam kung anong dahilan. Sagot nito. That professor again? Inis na sambit niya sa kawalan. Napasulyap siya sa labas at palubog na ang araw. Maya-maya lang ay magdidilim na. Kuya Miggy, ano pong favorite mo na? Hindi na ituloy ni Lydia ang sasabihin na bigla siyang magsalita. I'm sorry Lydia, but I'm going to hang up. Paalam niya rito. Hindi pa man nakakasagot si Lydia ay inad niya na ang tawag nito. Kaagad niyang tinawagan ng telepono sa sariling bahay. Ilang beses pa itong nag-ring bago tuluyang may sumagot. Hello po?
Boses iyon ni Lucy. Manang, nandiyan na ba si Vivian? Wala pa po, senyorito. Shit! So, totoo nga sinabi ng kaibigan ni Vivian. Biglang sambit niya sa kawalan. Ano po, senyorito? Tanong ni Lucy dahil narinig nito ang binulong niya. Nothing. I'll hang up. Kagad niya ibinaba ang telepono at hinanda ang sarili na lumabas ng office. Ano naman ngayon kung wala pa si Vivian? Ano naman ngayon kung kasama niya yung professor niyang matanda? Ilang taon na ba yun? 40? 50? Or 60? Siguro nasa ganyang age na ang professor ni Vivian. Why am I panicking? What do I care? Wala namang kalahati sa akin ang bulok na professor na iyon. Na-realize niya lang sa sarili na tinatahak niya na ngayon ang university na pinapasukan ni Vivian. Naampas niyang manibela na magkaroon ng traffic. Ilang minutong hindi gumagalaw ang daloy ng mga sasakyan sa lane hanggang sa unti-unti na itong gumalaw. Pinaharot niya kaagad ang kotse nang makaalis sa traffic. 30 minutes nakarating din siya sa university. Nagdadalawang isip na pumasok kaya inintay niya sa Vivian sa labas. Baka sakaling makita niya itong lalabas ng university. Ngunit ilang minuto na lumipas ay walang Vivian na lumabas mula rito. Shit! Napamura siya ng malutong ng sulyapan ng wristwatch. It's already 6. Wala tuloy siyang choice kundi tawagan ang kanyang tita Emily. Oh, hello my dear nephew. Anong nakain mo at napatawag ka sa akin? Bungad kaagad nito sa kanya. Yes, I. Nandiyan na ba si Vivian? Pikit mata na tanong niya rito. Oh, she's not here yet. Kabilang ni Mana nga nandito. Why? Wala. He ended the call. One last person na pwede niyang tawagan. Si Lydia ang kaklase o kaibigan ni Vivian. Ilang ring pa lang ay sinagot na kaagad nito ang tawag niya. Hi Kuya Miggy. Bati kaagad nito sa kanya. Sabi ko na tatawag ka. Halata sa boss nito na nakangiti habang nagsasalita. Alam mo ang bahay ni professor mo? Yup. Why? Sabahan mo ko sa bahay ng professor mo. Anything na gusto mo itanong sa akin, sasagutin ko. In exchange. Talaga? Yes. Pero bakit kailangan niyong pumunta sa bahay ni Professor Alden? Nandun na nga kapatid ko. Sa Vivian. Munti kanya nang nasambit ang salitang asawa. Buti na lang na-realize niyang si Lydia ang kausap niya. Ah, si Vivian? So, masasamahan mo ba ako? Sure, Kuya Miggy. Basta ang pangako mo, kahit na na gusto ko, kapalit sa pagsama ko sa'yo, gagawin mo? Yeah. Wala siyang choice kundi bulahin ang kaibigan ni Vivian. Vivian Spilvey. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko habang palabas ng bahay ni Professor Alden. Vivian! Napalingon kaagad ako nang marinig ang boss ni Prof. Alden. Pasimple ko sinapo ang noo ko dahil baka makita pa siya ni Miggy. Baka kung ano pa masabi na lalaking iyon kay Sir Alden. Naiwan mo yung 2 notebook mo. Alam kong gagamitin mo ito kaya inihabol ko. Gusto ko rin makilala ang kuya mo. Naku Sir Alden, maraming salamat po pero please po. Pwede po ba na huwag niyo na po munang kilalanin ng kuya ko ngayon? Kasi wrong timing po kasi. Napakamot ako sa aking ulo. Kasi po sir, kanina pa siya hinahanap ng kuya niya. Sumabat namang bigla si Lydia. Kung ganoon dapat na magpakilala at magpakita ako sa kanya. Lalo na ngayon, hindi ka nagpaalam na dito ka pupunta. Pamimilit ni Prof. Alden. Paano ko ba siya mapipigilan? O hindi ko siya mapipigilan dahil decidido siyang makilala ng tigre kong kuya. Basta, tigre kong asawa. Konting-konti na lang ay mararating na namin ang gate. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi sila magkita ni Miggy. Dito na lang po ako, Sir Alden. Hinirangan ko ang daraanan niya. Maraming salamat po ulit sa pagtuturo sa akin at sa masarap na merienda. Sige po, alis na ako. Sinanyasan ko si Lydia na siya nang bahala kay Prof. Hindi ko akalaing sa tarang buhay ko itatakbo ako ng ganito kabilis. Hindi ko akalaing aabot ako sa oras na tatakasan ko pa si Prof. Alden. Nakakahiyaman ang gagawin ko pero ito lang ang paraan para hindi sila magkita ni Miggy. I run as fast as I can. Narinig ko pa ang pagtawag ni Prof pero hindi ko na ito pinansin. Saka ko na lang iisipin na sasabihin ni Prof sa akin. Weekend naman kaya hindi kami magkikita bukas. Para ako magnanakaw na kailangan magtago. Maging si Miggy ay pinagtaguan ko rin. Sa ibang direksyon ako dumaan. Natanaw ko ang kotse niya paglabas ko ng gate. Kaagad kong tinakpan ang aking mukha gamit ang aking bag sa kaunti-unting naglakad sa ibang direksyon. Thanks God, may dumaan taxi. Kaagad kong pinara ito para magpahatid sa bahay.
Para akong batang tumatakas sa magulang. Bago pa man ako makapasok sa taxi ay narinig ko ang sigaw ni Kuya Miggy. Naku, patay! Napangiwi ka agad ako nang marinig ang pagtawag dito sa pangalan ko. Dali-dali akong pumasok sa taxi. Manong, tara na po. May tinatakasan kaya Iha? Sabi ng taxi driver habang tinitingnan ako gamit ang front mirror. Sige na ho, Manong. Alis na ho tayo. Habang sinisilip ko si Miggy, naglalakad palapit sa taxi. Okay. Kaagad naman na binuhay ng taxi driver ang makina at pinaharurot ito.